Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Whistleblower na si Julie Dondon Patidongan humarap kasama ang mga pamilya ng missing sabongeros. Paghahanap sa Taal Lake nagpapatuloy. Pinay caregiver nasawi sa missile attack sa Israel. Higit pisong taas presyo sa diesel, halos piso sa gasolina at kerosene, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, empleyado ng munisipyo at pamangkin nito arestado sa buy-bust operation sa Samal, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men nagtapos sa 4th place sa CV League Leg 1. At sa showbiz pattern, legendary Taiwanese group na F4 muling nagsama-sama sa iisang stage. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nadakip na ng pulisya sa Davao ang ika-4 na sospek sa brutal na pagpatay sa estudyanteng si Sofia Coquilla sa Tagum City. Una nang inaresto ng pulisya ang dalawa sa mga sospek na sinampahan ng kasong robbery with homicide. Pakinggan ang report mula sa Mindanao ni June Suter. Aresto ng mga otoridad ang ika-4 na suspect sa brutal na pagpatay kay Sofia Coquilla, 19 na taong gulang sa Tagum City, Davao del Norte noong Hulyo 9, 2025. Kinilala ang suspect sa alias na Roy, asa hustong gulang at residente ng Sitio Lagdik, Barangay Kaningag, Caraga, Davao Oriental. Nahuli siya ng kapulisan dakong alas 12:05 ng tanghali noong Sabado, Hulyo 12 sa kanto ng Lacandula at Lapu-Lapu Streets, Barangay Agdao proper, Davao City. Nakuha sa kanyang posisyon ang isang 38 kalibre na baril na may 2 bala sa oras ng kanyang pag-aresto. Kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan ang suspek habang inihanda na ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buong tapang nang humarap sa media ang kontrobersyal na whistleblower na si Dondon alias Totoy Patidongan kasama ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang kanyang mga naging pahayag tutukan live sa report ni Val Gonzales. Val. Well, sa kauna-una ang pagkakataon ay lumabas at nagsama-sama sa isang press conference dito sa Quezon City ang mga pamilya ng 34 na nawawalang mga sabongeros. Puno ng hinagpis at naglabas ng sama ng loob ang mga naulilang pamilya na mga missing sabongeros. Ako, hindi mo inisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alalay sa amin. Pero anong ginawa mo? Hayop ka! Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka, aminin mo na. Ikaw na ari ng sakungan.
yan. Yung anak ko, wag mo sabihin na hindi sasabungan mo na wala dahil yung gate pass niya. Nakita namin doon sa sinturera ng pantalon ng anak ko, doon sa sasakyan na pinadala nyo, doon malapit sa amin sa Kalumpit. Talaga. Hinihingi ko sa Panginoon na bago man lang ako pumikit, mabigyan ng hustisya yung aking anak. Nagsama-samang mga ito sa tulong ng Defend Philippines. Ito'y isang non-government organization at bumuo ng grupong Justice for Missing Sabongeros. Dumating din sa press conference at nagsalita si whistleblower Julie Dondon Patidongan. Sabi ko sa iyo, Mr. Atong Ang, hindi mo ako kayang bayaran ng pera mo. Ubusin mo yan, kakagastos lahat ng koneksyon mo. Pero ito ang masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubusin buong pamilya ko. Pangalawa, ang mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga kamag-anak nitong missing sabongero. Sana doon sa Taalik may magpositive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Well, hindi na nagtagal at umalis din kaagad sa press conference si Patidongan dahil sa aniya ay mayroon daw mga tao ang negosyanteng si Mr. Atong Ang masumusunod sa kanya. Mayroon aniyang isang kernel na kumuha ng kanyang 12 cellphone at maging ng kanyang passport. Sabi ni Patidongan, babanggitin niya ang pangalan ng nabanggit na opisyal sa isasampa nitong kaso ngayong araw sa National Police Commission. Si Patidongan ay nasa tanggapan na ngayon ng NAPOLCOM dito sa Quezon City para maghain ng reklamo laban sa aniya ay mga miyembro ng PNP na umano'y sangkot sa pagkawala at pagpatay sa mga missing sabongeros. Para sa MBC TV Network News, ako si Bay Gonzales, DJ Rachuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Nag-uulat ng live, Val Gonzales. Kaugnay ng balitang yan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga bangkay ng nawawalang sabongero. Antabayanan po natin ang ulat na yan dito pa rin sa MBC TV Network News. Sa iba pang balita, hindi na naabutan pa ng Pinay caregiver na si Leia Mosquera ang kanyang kaarawan at tuluyan ng binawian ng buhay sa loob ng ICU matapos madamay sa Iranian missile attack noong Hunyo. Nagpaabot naman ng pakikiramay at nangako ng tulong pinansyal sa naulilang pamilya ang ilang ahensya ng gobyerno. Ang balitang yan sa pagtutok ni Dustin Bayog. Kinumpirma kahapon ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkasawi ng isang Pinay caregiver na madamay sa missile attack ng bansang Iran sa Rehovot, Israel noong June 15. Sa isang pahayag, mismong kapatid ng biktimang si Leia Mosquera ang nagkumpirma na pagpanaw nito bunsod ang natamong malubhang injuries. Isa si Mosquera sa nadamay na sugatan nang magsagawa ng missile attack ang bansang Iran at matama ng apartment na tinutuluyan nito sa Rehovot. Agad itong isinugod sa Shamir Medical Center at sumailalim sa mga operasyon at nagdagal din sa ICU ng ilang linggo bago bawian ng buhay. Si Mosquera na ika-30 casualty sa bansang Israel na sasalubungin sana ang kanyang ika-50 karawan sa July 29. Nagpaabot naman ang ilang ahensya ng pamahalaan ng pakikiramay sa nasawing kababayan at nangako ng tulong pinansyal para sa naulilang pamilya. Sa isang pahayag, nakiramay ang Embahada ng Pilipinas sa Israel at sinabing inaayusan nito ang repatriation arrangement at kinakailangan tulong para sa Pinay caregiver. Nagpasalamat din ito sa mga tumulong kay Mosquera mula sa mga responders at mga doktor na nagbigay ng atensyong medikal. Magpapaabot din ng tulong ang Department of Migrant Workers o DMW
DMW at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa repatriation, local transport, burol at tulong para sa kanyang kapatid at kapwa caregiver na si Mayjoy Mosquera. Samantala nanawagan ng mga ahensya ng pamahalaan ng pandaigdigang kilos upang mateka ang kaligtasan ng bawat migranteng manggagawa at ang karapatan nito sa ligtas na trabaho kahit sa mga lugar na mayroong krisis o kaguluhan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariing pinabulaanan ng Department of National Defense o DND ang aligasyong dual citizen at may hawak pa umanong Maltese passport si Defense Secretary Gibo Teodoro. Git pa ni Teodoro, lumang balita na ang isyong muling ipinupukol sa kanya na posibleng manong isang demolition job laban sa kanyang reputasyon bilang kalihim. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Nilinaw ng kagawaran ng tanggulang pambansa na matagal nang naisukot na ipawalang bisa ni Secretary Gilbert Teodoro ang kanyang passport sa European country na Malta. Ayon kay DND spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andolong, ginawa ito noong bago pa man nag-file ng kandidatura si Teodoro noong 2021 para sa 2022 national elections. Sa katunayan, nailabas na ang usapin ng pag-aari ng passport ng sumalangang opisyal sa Commission on Appointments 3 taon nang nakararaan. Patid umano ni Teodoro kung ano ang motibo sa muling pagpapalutang ng isyu ngayong araw. Kasama na rito ang timing ng pagpapalabas ng artikulong nailimbag sa The Manila Times. Batay sa nasabing article na pag-alamang humawak ng Maltese passport si Teodoro sa pamamagitan ng financial contribution nito. Bawal sa konstitusyon ng Pilipinas na magkaroon ng government, lalo na ang cabinet level official na may dual citizenship. Lumabas ang istorya kasabay ng anibersaryo ng panalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal na kumikilala sa jurisdiksyon ng bansa sa 200 nautical mile exclusive economic zone nito na nagpapatibay naman sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tutugisin naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang social media influencers na patuloy na magpopromote ng illegal na pagsusugal sa kanilang online video content. Pero pag-aamin ng CICC, tali ang kanilang kamay sa mga celebrities na nag-e-endorse ng mga legal na sugal. Magbabalita si Kyle Bulyas. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa mga social media influencer na nag-e-endorso pa rin ng mga illegal na gambling site. Ayon kay CICC Deputy Executive Director at DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, kailangan na nilang alisin ang anuman nilang content na nagpo-promote ng illegal na online sugal. Binigyan lamang sila ng 1 linggo para alisin na ang kanilang content at kung hindi sila makatutugon, tuluyan ang iti-take down ang buo nilang social media account at channels at maaari pa silang makasuhan. So we told them may mga consequences. Pero ang parang nakapuko talaga sa kanila or talagang nag-alala sila yung pagpapadelete saka pagpapatake down ng content at saka ng mga channels nila, which we really intend to do kasi kausap naman natin yung social media platforms, sila rin nagli-links sa mga platforms nila. Sabi ni Paraiso, umaabot sa 20 hanggang 50 website kada araw ang naitatala nilang illegal na online sugal. Sa linggong ito, aabot naman sa 150 mga illegal gambling website ang ipasasara na ng CICC katuwang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Samantala, sinabi naman ni Paraiso na wala na silang kontrol pagdating sa mga personalidad at influencer na nag-endorse ng legal na online gambling platforms. Sabi ni Paraiso, ipauubayan na nila ito sa mga mambabatas kung tuluyan na bang magpapatupad ang total ban sa mga ito, katulad ng ginawa sa Pogo noong nakaraang taon. Mababatid na sa pagbubukas ng 20th Congress, iba't ibang panukala ang inihain ng mga mambabatas na layong higpitan ng regulasyon sa e-gambling platforms dahil sa mga nalululong rito kabilang na mga kabataan. Kaugnay nito, hinimok ni Paraiso ang mga social media influencer na tulungan sila sa pag-promote ng tama at responsableng paglilibang online sa pamamagitan ng legal na paraan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa bangkay ng mga nawawalang sabongero na pinaniniwalaang itinapon sa lawa ng Taal. Batay sa tala, umabot na sa 5 sako na may laman ang narecover ng mga otoridad mula nang simulan ang diving operations. Nasa Batangas live si Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Yuel, ganap na alas 11 ng umaga natapos na sa pagsisid ang unang batch ng mga technical divers mula sa Philippine Coast Guard dito sa lawa ng Taal. Ayon sa PCG, wala silang naispata na anumang kahina-hinalang sako yung dalawang team ng kanilang divers simula kanilang 7:40 a.m. Mamayang hapon magpapatuloy ang kanilang search at retrieval operation sa mga labi ng mga missing sabongero na sinasabing dito umano sa lawa itinapon. Pasado alas 9 naman ng umaga, dumating na rin doon sa Maynila ang remotely operated vehicle na gagamitin ng PCG sa paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros. Ayon kay Lieutenant Don Baterbonia, ang PIO ng PCG District Southern Tagalog, galing pa yung ROV na yan doon sa BRP Melchora Aquino sa Palawan at inaasahang darating dito sa Laurel, Batangas anumang oras mula ngayon. Hamon daw sa mga divers ng PCG ang zero visibility sa ilalim ng lawa, gayon din yung underwater current, kaya raw kailangan ng mga teknolohiya kagaya ng remotely operated vehicle. Simula noong Webes, umabot na nga sa 5 sako na may kahina-hinalang laman yung nare-recover mula dito sa ilalim ng lawa ng Taal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Batangas, nag-uulat ng live. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa iba pang balita, ihanda na ang bulsa. Aarangkada na bukas ang hanggang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1.40 ang dagdag presyo ng kada litro ng diesel, 70 sentimo naman sa gasolina, habang tataas naman ng 80 sentimo ang kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng oil companies bukas alas 6 ng umaga. Ayon sa DOE, bunsod ito ng inaasahang pagbaba sa oil production ng Amerika at naging pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa mundo ng volleyball, nagtapos sa ika-4 na pwesto ang Alas Pilipinas Men's sa pagsasara ng Southeast Asian Volleyball League. Ang naging kampanya ng Nationals, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Nalaglag sa ika-4 na pwesto ang Alas Pilipinas Men matapos ang straight sets loss sa Indonesia sa pagsasara ng kanilang kampanya sa 2025 Southeast Asian Volleyball League Leg 1 noong linggo. Nagtapos ang Pilipinas na may 2-2 win-loss record, pareho ng Vietnam na may mas mataas na sets 1 points. Ang Indonesia ang nakasungkit ng silver sa 3-1 record, habang nasungkit ng Thailand ang kanilang ikatlong sunod na gold medal. Nanguna si Leo Ordiales para sa Pilipinas na may 12 points at 2 digs. May tig-6 na puntos naman si Michael Lubudin at Jade Desquitado. Nakasabay ang Pilipinas sa umpisa ng ikatlong set at naitabla pa ni Ordiales ang score sa 7-all. Subalit unti-unting lumayo ang Indonesia na 3 beses nang nagkampiyon sa SEA Games matapos ang block ni Vaza Fauzan Rama kay Desquitado na nagbigay ng 15-8 na kalamangan. Tuluyan ang naiwan ng Pilipinas sa 23-14 matapos ang opportunistic play ni Nathaniel Jason bago tuluyang sinarado ni Ernest Arabi Boy ang laban sa pamamagitan ng kill mula sa kanan. Nanguna si Boy para sa Indonesia na may 21 points mula sa 15 attacks, 4 na aces at 2 blocks. Bigong makahakot ng medalya ang Alas ngayong taon matapos ang back-to-back bronze finishes nito noong nakaraang season. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyo pang abangan. 12 sospek timbog sa kasong pandurukot sa isang Chinese national sa Parañaque. Sa MBC TV Global EU, pansamantalang babawiin ang counter-tariff measure ng Amerika. At sa Showbiz Spotted Grand Stickering Campaign para sa 86th anniversary ng DZRH, kasado na bukas. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Arestado ng pulisya sa magkakahiwalay na pursuit operations ang 12 sospek na itinuturong sangkot sa pagdukot sa isang Chinese national sa Parañaque. Nasabat mula sa mga sospek ang ilang pekeng police uniforms, hinihinalang shabu at cash. Nagbabalik si Edniel Parosa. Arestado ang 12 katao, kabilang na ang 6 na dayuhan sa pagdukot sa isang negosyanteng Chinese sa bahagi ng Coastal Road sa Parañaque City noong Hulyo 1. Ayon kay Police Brigadier General Glicerio Casilao, Acting Director ng PNP Anti-Kidnapping Group, nailigtas na mula sa isang safe house sa Batangas ang biktimang seller ng mga construction materials. Doon unang naaresto ang 2 sa mga sospek, habang natunto naman sa iba't ibang bahagi ng Cavite at Metro Manila ang 10 pang iba. Nakuha sa kanila ang mga uniforme ng security guard, peking uniform ng PNP, baril, hinihinalang shabu at higit sa 1 milyong pisong cash. Nabatid na pinagbenta lamang ng sasakyan ng kanyang kaibigan ng biktima dahilan para makatransaksyon ng mga dumukot, pero tinangay umano ng mga sospek ang sasakyan sa kayang negosyante bago nanghingi ng milyong pisong ransom sa pamilya nito. Sa pulong palitan sa Campo Crame, sinabi ni Casilao na muntik pang may pabiktimang iba ang grupo bago nasukol ng AKG. We were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping, na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang munang uunahin na itirahin. Sa hiwalay na pahayag, ibinunyag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na sangkot na sa mga dating kaso ng kidnapping ang grupo. This case serves as a strong reminder of the importance of immediate reporting, community cooperation, and sustained vigilance. Maharap ang mga sospek sa kasong may kaugnayan sa kidnap for ransom, paglabag sa Republic Act 10591 at RA 9165, posibleng money laundering at paglabag sa immigration laws at falsification of public documents. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa muling pagbubukas naman ng Kongreso, magbabalik sesyon din ang investigasyon ng House Quad Committee kaugnay ng EJK o extrajudicial killings. Pero ngayong 20th Congress, ang EJKs na target ng komite ay ang whistleblower na si alias Totoy at mga nawawalang sabungero. Narito ang report ni Milky Regunan. Sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28, muli nga arangkada ang mga pagdinig ng House Quad Committee. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, target na isama ng komite sa kanilang mga hearing ang issue ng mga nawawalang sabungero. Sabi ni Abante, masasakop ng hearing ng extrajudicial killings o EJKs ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Dagdag pa ni Abante, posibleng imbitahan bilang resource person si Julie Patidongan alias Totoy na siyang whistleblower sa kaso. Sa salaysay ni Patidongan, itinapon umano sa Taal Lake ang mga labi ng mga biktima. Dagdag pa ni Abante, imbitahan din si Atong Ang na itinuturo umanong mastermind sa kaso, bagamat itinanggi na ng negosyante ang mga alegasyon laban sa kanya. Matatandaan na noong 19 Congress kasama ang EJ case sa mga inimbestigahan ng Quadcom. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig, maglitis at maghatol. Ito ang muling paalala ni Senator Ping Lacson kaugnay ng tungkulin ng Senado bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Maging patas at hindi anya dapat pangunahan ng mismong hukom ang paghain ng dismissal sa kaso, gaya ng binabalak ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Muling pinaalalahanan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa senador upang maging patas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, hindi dapat manggaling sa kahit sino sa kanilang senator judge ang motion para ipadismiss ang impeachment, kundi ito ay dapat manggaling sa kanyang mga abogado o kaya panig ng depensa. Reaksyon nito ng senador sa pahayag nitong weekend ng spokesperson ng impeachment na si Attorney Reginald Tonggol na tiyak na dadaan sa mainit na debate kung itutuloy ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kanyang motion upang tanungin ang Senado kung interesado pa ang 20th Congress na ituloy ang impeachment. Kapag may tumutol na senador ay tiyak na idadaan ito sa botohan.
Paalala ni Lacson ang trabaho ng mga senator judge ay makinig sa mga argumento at kontra-argumento ng prosecution at depensa at gumawa ng desisyon. Sa naunang pahayag ni Senator De La Rosa, nilahad nito ang balak na magkain ng motion sa Senate plenary at hindi sa impeachment court upang tanungin kung interesado ang Senado ng 20th Congress na iporsigi ang impeachment case ng pangalawang Pangulo. Wala umanong pinag-iba ito sa naging kautusan ng impeachment court sa Kamara de Representantes bilang prosecution na kailangan magsumiti ng certification kung interesado pa ang 20th Congress na iporsigi ang impeachment case ni VP Sara. Idiniin rin ni Lacson na dapat umakto at magsalita tulad ng isang huwes ang mga senator judge at maging patas. Magsasalita lamang kung may lilinawin sa defense at prosecution at hindi basta-bastang magpahayag ng opinyon sa kaso dahil inoobserbahan sila ng publiko habang nagsasagawa ng impeachment trial. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagkakalusaw at paglabas ng mga bagyo sa Pag-asa Monitoring Domain, southwest monsoon o habagat pa rin ang bumubugso sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pinag-iingat ang mga kababayan natin sa Palawan sa banta ng pabugso-bugsong ulan. Magiging maulan din sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Romblon. Kasama na rin ang malaking bahagi ng Western Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Metro Manila at sa nalalabi o sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan din ang mataas na tsansa ng localized thunderstorms tulad ng naranasan kaninang umaga pa lamang. Mula bukas hanggang Huwebes, magbaon pa rin ng payong dahil tinatayang makararanas ng masungit na panahon ang Metro Manila, epekto ng habagat, gayon din sa Legazpi City at kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa ang kumpol ng ulap sa silangan ng Visayas-Mindanao area na posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw at magpapaulan sa buong bansa kasama ng habagat. Isa sa mga kinatatakutan ng mga biyahero ang harangin ng immigration at tuluyang ma-offload sa kanilang biyahe. Marahil kaduda-duda ang mga isinagot sa immigration officer pero pwede rin namang dahil sa issue sa pasaporte. Alamin na des, mga senyales ng damaged passport. Ayon sa Foreign Affairs Department, maraming senyales na may sira na ang iyong pasaporte. Una, hindi mabasa ang pahina kasama ng punit o gusot na passport chip. Malaking problema rin kung may natanggal o nawawalang pahina. Gayun din kapag naalis ang tahi at hardcover nito at kapag kumalat o kumupas na ang tinta sa naturang dokumento. Kahit gaano ka pa kahanda, kompleto man ang iyong gamit, may ticket at visa ka man, hindi ka makalalabas ng bansa hanggat wala kang pasaporte. Higit sa lahat, alagaan ng iyong passport dahil patunay ito ng iyong pagkakakilanlan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsiliksik para siguradong alam na des. Pansamantalang inihihinto ng European Commission ang pagpapataw ng counter-tariff measures kontra Amerika para makipag-negosasyon kay US President Donald Trump. Samantala sa iba pang balita, inilabas na ng Indian Aviation Investigators ang resulta ng paunang investigasyon hinggil sa nangyaring Air India tragedy noong nakaraang buwan. Ang mga balita sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasabay ng pagpapatupad ng panibagong taripa na ipinato ng Amerika sa iba't ibang mga bansa simula Agosto, una na nagkasundo ang European Union na pansamantala muna nang ihihinto ang mga counter-tariff measures laban sa US. Ayon kay EU President Ursula von der Leyen, layunin nilang magkaroon ng isang napagkasundo ang solusyon sa kalakalan kasama ang Estados Unidos. Yan ay matapos patawan ng 30% ang European Union sa lahat ng imported products na ipapasok sa Amerika.
Ngunit giit ng komisyon na kung sakaling hindi umabot sa kanilang plano ay nakahanda pa rin silang magpataw ng counter-tariff measures laban sa US kung kinakailangan. Sa iba pang balita, inilabas na ng Indian Aircraft Accident Investigation Bureau o AAIB ang preliminary investigation ukol sa nangyaring Air India tragedy noong nakarang buwan. Batay sa ulat, nagkaroon umano ng kalituhan ng mga piloto sa pagpili ng tamang switch dahilan upang hindi sinasadyang maputol ang supply ng gasolina at mawalan ng lakas ang mga makina. Ngunit ayon kay Civil Aviation Minister Kinjarapu Ram Mohan Naidu, huwag muna magmadaling manghusga sa mga piloto. Giit niya na ang inilabas pa lamang ay preliminary report at nararapat munang hintayin ang final report bago maglabas ng konklusyon. Papunta sana ng London ang naturang passenger plane, ngunit nag-crash ilang minuto pa lamang nang ito ay mag-take off at nasawi ang nasa 260 katao at isa naman ang nakaligtas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang ang mga taxi driver at tsuper sa mga araw-araw nating tagapakinig at tagasubaybay sa DZRH. Kaya naman, sa ika-86 na taong anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, yan po'y bukas na, may naghihintay na instant papremyo para sa mga masisipag nating public transport driver. Ang mga detalye tungkol sa Grand Stickering Campaign ng DZRH, alamin sa report ni Showbiz Angel. Bilang pagdiriwang ng ika-86 na anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, nag-uumapaw na sorpresa ang naghihintay sa Grand Stickering Campaign ng DZRH. Sa mga nais magpadikit ng DZRH sticker sa kanilang bihikulo, pribado man o pampublikong sasakyan tulad ng jeep, tricycle, taxi at motor, magtungo lang sa MBC Media Group Head Office sa Vicente Soto Street CCP Complex dito sa Pasay City mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi bukas, July 15. Matapos maidikit ang sticker, isulat lamang inyong buong pangalan, address, cellphone number sa pinagbalatan ng sticker at pirmahan bago ipasa. Ang DZRH kasi mamimigay ng 1,000 pesos sa 200 lucky winners at 100 bags of grocery package. Ang mga magwawagi na anunsyo sa 9 to 11 program ng DZRH sa araw din iyon o kaya na may abangan lang sa social media pages ng istasyon para malaman kung isa ka ba sa mga maswerteng nanalo. Bukod sa papremyo, may naghihintay ding pakain at pamassage. Kaya naman, huwag palagpasin ang Grand Stickering Campaign ng DZRH 86 Galing. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, milyong-milyong halaga ng pinsala na itala sa sunog sa Negros Occidental. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, timbog sa buy-bust operation ang isang empleyado ng munisipyo at pamangkin nito matapos mahulihan ng libo-libong halaga ng shabu sa Samal, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Himasrehas ngayon ang isang empleyado ng munisipyo na kasama nito sa kulungan ang kanyang pamangkin matapos na matimbog ang mga ito sa ikinasan drug buy-bust operation sa Valerio Street, Barangay Ibaba, Samal, Bataan kagabi. Ang operasyon na isinagawa alas 10:20 kagabi ng Station Drug Enforcement Unit, mga tauhan ni Samal Chief of Police, Police Major Gary Lupian. Nakumpiska sa mga ito bukod pa ang nabiling isang sasya ng shabu, ang 5 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 34,000 piso. Ang 47 anyos na empleyado, sinabi niya na stress umano siya sa kanyang buhay. Hindi umano siya nakakasahod ng maayos sa dami ng utang at ang kanyang ATM card ay nakasanla pa. Kaya nagawa niyang lumaro sa droga. Naharap ngayon ang magtiyuhin sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Umabot sa 7 million pesos ang halaga ng kagamitan ang nasunog sa Rojas Street, Barangay Poblasyon, 2, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ayon kay Fire Officer 2 Ayan Delfino, Chief Arson Investigator ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Sagay, ang buong building ng Star Cable na pag-ari ni James C. na sunog. Dagdag pa ni Delfino, nagsimula ang sunog sa pangatlong floor ng Star Cable building at mabilis na kumalat sa buong building kung saan umabot sa second alarm at rumisponde din ang Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Cadiz, Escalante at Chamber Fire Station sa lungsod ng Bacolod. Umabot naman sa 2 oras matapos na pula ang nasabing sunog. Sa ngayon, patuloy pa ang investigation ng Bureau of Fire Protection sa nasabing pagkasunog ng building. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tulak ng illegal na droga sa Pusurubio, Pangasinan, arestado sa by-bust operation. Nasa kustodiya ngayon ng Pusurubio Police Station ang suspect na kinilalang si Rehudi Mendoza, 36 anyos, residente ng Barangay Tulnak ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa by-bust operation. Base sa ulat ni Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, alauna medyo ng madaling araw kanina nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit at binentahan ng suspect ang polis na nagkunyaring buyer ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 2 gramo na may street drug price na 13,600 pesos at nasamsam din dito ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kinakarap nga ng suspect na nasa likod ng rihas na bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto ng mga tauhan ng Lope de Vega Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Sherwin Aldrin Portajada ang isang suspect sa pananaksak sa barangay Bayho na naturang bayan. Sa ulat ng PMP, 50 taong gulang na suspect habang lango sa alak ay bigla na lamang sumugod sa bahay ng biktima at sinaksak ito habang kumakain. Mabuti na lamang at sa braso lamang tinamaan ang nasabing biktima. Agad naman dinalang biktima sa Rural Health Unit para sa paunang lunas at kalaunan ay inilipat sa North Samar Provincial Hospital para sa karagdagang medical na atensyon. Inaresto ang akusado ng Barangay Tanod at dinala ito sa pulis. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng Lope de Vega Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Pinuri naman ni Police Captain Portajada ang mga Barangay Tanod dahil sa kanilang mabilis at maagap na aksyon na nakatulong upang maiwasan pa ang karagdagang karahasan. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangangambahan ng maraming artist ang convenience at instant results na hatid ng artificial intelligence o AI dahil sa posibleng banta nito sa kanilang pwesto sa mundo ng sining. At hindi rin nakatulong dito nang ilunsad na art contest ng isang senior high school sa Taytay na batay sa mechanics ay gagamitan umano ng AI. Ang tugon dyan ng mga netizen, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Imagination meets innovation. Pinutakte ng batikos ang inanunsyong art contest ng isang senior high school sa Taytay dahil batay sa mechanics ay gagamitan ito ng artificial intelligence. Sa burado ng post ng Golden Fate Academy, nagsagawa ito ng open call para sa Anilay Visionaries para bigyang buhay ang tema ng contest na reimagining what's possible. Saad pa nito sa caption, ang pagkamalikhain daw ay hindi limitado at eksklusibo lamang para sa tradisyonal na paraan ng paglikha ng art, gaya ng brush, stylus, tablets at ang old-fashioned na kamay. Bagamat tunay na nakatutulong ang AI sa maraming bagay, para sa mga alagad ng sining, isaan nila itong sampal sa kanilang kakayahan at karagdagang hamon sa stigma na matagal nang kinakaharap ng kanilang industriya.
Sa paggamit kasi ng AI, instant nang mabibigyang buhay ang isang prompt o munting ideya o description ng likha na nais matanggap. Para sa Reddit user na ito, bilang isang artist ay talagang pinakulo ng contest ang kanyang dugo. Anya, nagpakahirap silang i-develop ang kanilang skills. Nagsimula sa pag-aaral ng traditional art at nagkamali ng paulit-ulit para lang palitan sila ng mga AI artist. Sa panig naman ng isa pang Reddit user, sa pag-usbong ng AI ay wala raw tayong choice, kundi tangayin o sakyan ito. Dagdag pa nito, maski dati rin naman daw ay hindi rin naging maganda ang pagtanggap sa digital art. Pero kalaunay, pinaunlad din ito ang mundo ng sining. Wala namang pahayag sa ngayon ng Golden Fate Academy kaugnay ng kanilang controversial na art contest. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tinambakan ng kupunan ng Australia ang Gilas Pilipinas sa pagbubukas ng FIBA Women's Asia Cup 2025. Dahil dito nananatili ang record ng Pilipinas kung saan wala pa itong naitalang panalo kontra sa nasabing bansa sa isang FIBA sanction event. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Tinambakan ng Australia ang Gilas Pilipinas Women sa score na 115-39 sa kanilang unang laro sa 2025 FIBA Women's Asia Cup na ginanap sa Zhejiang Sports Complex sa China noong linggo. Bumaba sa 0-1 ang record ng Pilipinas sa Group B at patuloy na walang panalo laban sa Australia sa anumang FIBA sanction event. Wala ring Gilas player ang nakaabot sa double figures. Si Jack Animam ay nakapagtala lamang ng 2 puntos sa 1 of 11 shooting, may 5 rebounds at 2 steals. Nanguna sa opensiba ang mga bata sa kupunan. Si Vanessa De Jesus ang nanguna sa Pilipinas na may 9 puntos, 3 rebounds at 1 assist. May tigwa 8 puntos naman si Kent Pastrana at Naomi Panganiban, habang may 6 na puntos si Kate Castillo. Nagbukas ang Australia ng 12-0 run sa unang quarter at natapos ang yugto na may 31-14 na kalamangan. Hindi napigil ng Pilipinas sina Sarah Blakehavs at Mila Goodchild na naghatid ng 53-25 na abante pagpasok ng halftime. Sa ikalawang bahagi, tuluyan ang nabaon ng Gilas habang lumobo sa 76 ang lamang ng Australia hanggang sa final score. Pinangunahan ni Goodchild ang Australia na may 19 points. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghatid ng major throwback feels ang reunion ng legendary Taiwanese boy group na F4 nitong weekend. Ang 4 inawit ang Meteor Rain na isa sa mga OST o original soundtrack ng kanilang hit drama na Meteor Garden. Ang muling pagsasama-sama sa iisang stage ni na Jerry Yan, Vic Vanes at Ken, panoorin sa report ni Showbiz Angel. F4 Fever Forever ang sigaw ng fans matapos mag-reunion ang legendary Taiwanese boy band na F4. Sina Jerry Yan, Vic Su, Vanessa Wu at Ken Chu ng hit drama Meteor Garden muling nagsama-sama sa iisang stage. Nangyari yan sa Taipei Dome kung saan sila nag-opening para sa anniversary concert ng Mayday Band. Marami naman ang agad humiling na sana mag-concert tour sa Asia ang OG F4 na nagpakilig, nagpaiyak at nagpatawa sa hit drama Meteor Garden na inilabas noong 2001 kasama ang yumaong si Barbie Sue. Mga gunita na noong nakaraang buwan na paulat na magkakaroon ng reunion concert sa 2026 ang 4 bilang pagdiriwang ng kanilang 25th debut anniversary. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw po ng Lunes. Bisperas ng ika-86 na taong anibersaryo ng DZRH. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa darating ng Miyerkules upang bigyan daan bukas ang special programming dito po sa DZRH. Para pa rin sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan,
hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.